views and opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radio Agri 90.1 FM management. Ayan, isang napakainit na araw po sa ating lahat mga kapalay at mga karadyo agri. Welcome po sa panibagong episode ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Syempre po dito pa rin yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmek, kasaganaan para sa bayan. At bago po tayo magsimula sa ating panibagong episode sa ating programa, ayan, so syempre babatiin po muna natin ang lahat ng ating mga kapalay at mga karadyo agri. Starting off po sa ating mga kasamahan dito sa Filmek, sa pangunguna pa rin po ng ating Director 4, Dr. Janicia Alvindia. Gayon din po sa ating Director 3, Sir Joel Vidator, sa lahat po ng mga division chiefs at section heads. Ayan, special mention po sa ating Applied Communications Division Chief, Sir Elijah Davalos, at sa ating Administration Division Chief, Sir Jerry Avellanoza. At sa iba pa po nating mga kasamahan dito sa Filmek, sa atin pong mga guards on duty, utility personnel, sa lahat po ng mga drivers natin, lalo-lalo na po sa mga nakabiyahe po na ating mga kasamahan ngayon. Ayan, safe travels po sa inyong lahat. Gayon din po sa lahat po ng mga nasa kani-kanilang mga tahanan at the moment, sa mga nasa kani-kanilang mga sasakyan na nakatutok po sa atin sa pamamagitan ng 90.1 FM na radio channel, sa mga estudyante, at kung nasan man po kayo ngayon sa mga oras na ito, ay isang magandang araw po. At happy viewing sa mga nakatutok sa atin sa live stream, at happy listening naman po sa pamamagitan po ng ating radio channel. So, syempre bukod po doon, batiin din po natin ang ating mga karadyo, agri at kapalay mula sa Philippine Rice Research Institute sa pangunguna po ni Executive Director Dr. John De Leon. Bukod po sa tayo nga ay napakikinggan sa 90.1 FM channel sa inyong mga radyo, tayo po ay sabayan ding napapanood sa mga official Facebook pages ng Radyo Agri, DA PhilRice, RCEF Extension at sa DA Filmek pages. Kaya po kung kayo ay may mga naisabatiin, i-shout out sa mga meron pong mga sinaselebrate ngayong araw na ito, maaari po ninyo itong i-comment sa mga nabanggit ko po na mga Facebook pages. Maaari rin po kayong magpadala ng inyong mga mensahe, mga katanungan, suggestions at pagbati po sa pamamagitan naman ng ating text hotline 0962-119-7445, at gayon din po ay patuloy pa rin pong nakabukas ang PhilRice text hotline na 0917-111-7423 para naman po sa anumang katanungan, suhestyon at ilan pang impormasyon na nais po ninyong malaman sa PhilRice. Patuloy na pinagkakatiwalaan ng mga ahensyang gaya ng PhilRice ang potensyal ng radyo sa pagbibigay ng mga makabuluhang impormasyon pagdating sa pagpapalayan. Ayon nga po sa isang report ng National Telecommunications Commission, sa 1,000 active radio stations po sa bansa, 300 sa mga ito ay engaged na sa mga agricultural programs. Sa loob nga po ng 10 taon and counting ay patuloy po ang partnership at engagements ng PhilRice sa mga radio stations gaya nga po ng Radyo Agri 90.1 FM Filmek upang makapaghatid ng mga kaalaman po sa mga magsasaka. Ang mga engagements po na ito ay tinawag ng Palay Bida, kung saan isa po ang Radyo Agri sa katuwang na sa pagbibigay ng mga bago at relevant information sa atin pong mga kapalay at karadyo agri. Ayan. So muli po sa mga nakatutok sa atin sa mga nabanggit kong Facebook pages, sa DA PhilRice, DA Filmek, RCEF Extension page, at syempre sa Radyo Agri Facebook page, magandang araw po sa inyo. Yan, para po simulan na ang ating kwentuhan ngayong araw. Yan mga karadyo agri at mga kapalay. Alam niyo po ba na ayon po sa isang pag-aaral na isinagawa ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI noong 2023, 2 kutsara po ang nasasayang ng bawat Pilipino
araw-araw, so 2 kutsara ng kanin. So, araw-araw po yan sa kada isang Pilipinong individual. Kapag po ito ay pinagsama-sama natin, ay akalain yung umaabot po ito sa mahigit 500,000 metriko tonelada. Ayan, mahigit 500,000 metric tons ng bigas ang nasasayang po sa bawat 2 kutsara na nasasayang ng isang Pilipino kada araw po yan. At kung hindi naman po ito nasasayang, yung 2 spoonfuls of rice, ito po ay kapag naipon po ito, mahigit 4.6 million na Pilipino po sana ang maaaring mapakain po nito kada taon. So imagine po natin yung kada 2 kutsara ng kanin sa bawat Pilipino, ilang milyong Pilipino po ang posible pong mabusog at ma-enjoy po yung kanilang pagkain kada taon po yan. Sa kabilang banda naman po, ang palagian naman po na pagkain ng kanin, higit pa sa kailangan ng isang individual, syempre po, sabi nga anumang sobra, anumang kulang ay hindi po maganda sa sistema ng isang tao, ay maaari po ito syempre magdulot ng mga sakit gaya ng diabetes, heart disease, labis na pagtaba, at even po problema sa paningin. Ilan naman po sa mga problema kung kulang naman ay pwede pong maka-experience or maaari pong magkaroon ng anemia, pagkabansot, poor brain development at iba pa. Kaya naman po, napakahalaga na mapag-usapan po natin ang pagiging responsible sa pagkonsumo po ng kanin. Kaya naman po, para bigyan tayo ng komprehensibong information tungkol nga po dito sa pagiging responsible citizen, makakasama po natin via Zoom ngayong araw ang communication specialist ng Healthier Rice Program ng Philippine Rice Research Institute. Walang iba po kundi si Kapalay Mariel Espinoza. Ayan. Magandang araw sa iyo, Kapalay Mariel, at welcome sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. So bago tayo magsimula, ayan, batiin mo muna ang ating mga kapalay at mga karadyo Agri na nakatutok at nakikinig sa atin sa mga oras na ito. Ayan, magandang hapon po sa iyo, Kapalay Badet, at sa ating mga tagapakinig, syempre, mga kapalay, karadyo Agri, at ang ating mga ka-responsible. Ayan, magandang hapon po. Yan, so, simulan na siguro natin yung ating kwentuhan dahil feeling ko mahaba-habang discussion itong ating mapag-uusapan. So, na-mention ko na kanina for how many times yung term natin na responsible. So, for my first question, Kapalay Mariel, pwede mo bang ibahagi sa amin, ano ba ang kampanyang Be Responsible? Ayan, Kapalay Badet, ang Be Responsible po ay isang kampanya sa pangunguna ng Department of Agriculture, katuwang po ang PhilRice at iba pa pong opisina ng gobyerno, pribadong sektor at iba pa pong mga organisasyon. Ito po ay naglalayon naman na hikayatin ng mga magsasaka, mambabatas, mamimili at lahat ng mga mamamayan na maging responsible po sa pagkain ng kanin sa kanilang paraan. Una, upang mapabuti po ang kanilang kalusugan. Pangalawa, masuportahan ng mga Pilipinong magsasaka. Maiwasan ang rice wastage dito po sa bansa. At syempre, makatulong po na maabot na maging sapat ang bigas po sa Pilipinas. Kung dati ay parang tuwing November lang natin naririnig ang Be Responsible campaign. Ngayon po ay isinusulong na natin na dapat ay responsible tayo everyday. Dahil everyday naman tayo kumakain ng kanin, Kapalay Badet? Yes. Kaya Everyday everyday na. Ma-remind ang bawat individual na bagamat syempre na-enjoy natin, staple food nga natin mga Pilipino ang kanin, hindi ibig sabihin nun na dapat ay sinasayang natin yung pagkonsumo natin ng kanin. Kasi nabanggit ko nga sa intro ko kanina, like 2 kutsara ng kanin ang nasasayang at kapag naipon, more than 4 million Filipinos ang po pwedeng makakain ng bawat kutsara ng kanin na nasasayang natin. So, it's actually very alarming na malaman na ganun karami. And yet, there's hope dahil isa nga ito sa talagang ipinupush through na programa ng Philippine Rice Research Institute. Yes, Ayan. So, kumbaga itong layunin na to ay kumbaga all around siya, hindi lang bilang as a rice consumer but also support sa ating farmers, may iwasan
mabawasan ang rice wastage at syempre yung food security natin, lalo na yung rice stability ng ating bansa. Ayan. So, for my second question naman, Kapalay Mariel, papaano naman po makakatulong sa bawat Pilipino or paano po ba makakatulong ang bawat Pilipino sa Be Responsible campaign? Aside po sa siguro, meron po kayong di ba, parang Be Responsible na dance video. Bukod po sa sayawin po nila yon, paano po makakatulong? Ano po yung maiko-contribute ng bawat individual para po sa kampanya po na ito? Ayan po, sa lahat po ng kumukonsumo o kumakain po ng kanin, huwag po tayong mag-aksaya. Ayan, paulit-ulit po natin sasabihin na huwag mag-aksaya ng kanin. Kumuha lang po tayo ng kaya nating ubusin. Pwede naman po tayong kumuha na lang ulit kapag nabitin tayo. Pero marami na rin pong mga kainan na nag-o-offer ng half cup rice. Kaya kung feeling mo ay today hindi mo kayang ubusin ng isang cup o half serving, pwedeng mag-half rice muna tayo. Ayan, para maiwasan natin talaga yung mag-aaksaya. Pwede rin nating haluan ang kanin ng iba pang carbohydrate at protein-rich na food tulad ng adlay, mais, saba at iba pa para mas maging masustansya po ang ating mga kanin. At syempre, wag nating kakalimutan na suportahan natin ang mga kababayang magsasaka. Bumili po tayo ng mga produkto nila, lalo na itong mga local rice po natin. At syempre, bukod po sa puting kanin, subukan din natin ang brown rice at iba pang masusustansyang kanin gaya ng high zinc at low glycemic index rice, pati na rin yung pigmented rice dahil mas siksik po ito sa mga nutrients na kailangan ng ating katawan. Ayun. So, marami pong, kumbaga maraming simple ways na mai-contribute ang bawat isa para po bilang suporta sa Be Responsible campaign. At yung pinakasimple na kaya nating magawa everyday ay huwag pong magsayang ng pagkain, kagaya na nabanggit ni Kapalay Mariel. At syempre, kung medyo alanganin ka sa isang cup ng rice, pwede kang mag-start sa half cup. Ayan. Tsaka, yun din, na-mention din natin kanina, di ba, na kapag kasobra tayo dun sa kailangang i-consume natin na kanin, syempre, meron din rin siya magandang epekto sa ating katawan. Ayan. So, eto, nabanggit mo na kanina, Kapalay Mariel, na kumbaga may mga iba pang options, and at the same time, meron din tayong po pwedeng alternative sa ating usual na puting kanin. So, nabanggit mo nga kanina yung brown rice at iba pang masustansyang kanin, ay po pwede po siyang kainin. So, ang tanong ko po ay ano-ano naman po ba yung mga masusustansyang kanin at ano po yung mga kabutihan na naibibigay naman po nito sa ating pangangatawan? Ayan, ito yung pinakamagandang part ng kwentuhan natin ngayon, Kapalay Badet. Dahil sa ngayon po, meron tayong pinakikilalang 4 different healthier rice options. Una nga po dyan yung brown rice o yung pinawa. Kahit ano pong variety ng palay ay natinanggalan lamang ng husk o ipa. Ito po yung tinatawag natin na brown rice. Pinanatili lang po dito yung darak do sa bigas, kaya nagiging whole grain po siya at mapusyaw na brown yung kulay. Ay, nakagandahan po ng brown rice, mataas po ito sa fiber, protina, vitamina B1, B2, B9, vitamina E, minerals at antioxidants na nakatutulong po na makaiwas tayo sa mga non-communicable diseases gaya ng type 2 diabetes, cancer at sakit sa puso. Yes. Ayan, para sa mga tagapakinig po natin, mainam din po ito sa mga nagda-diet tulad ko dahil mabilis pong makabusog kaysa sa puting kanin ang brown rice. Ayan. Ayan po yung una natin sa apat. Yes. Pangalawa po ay baka bago po ito sa mga pandinig po ninyo or nating mga tagapakinig, ang high zinc rice. Ito po ay isang variety na develop gamit ang traditional na pamamaraan para mas mapataas po yung taglay nitong zinc kumpara po sa mga kilala ng mga bigas o mga puting bigas po natin. Ito po, pinatitibay po ng zinc ang ating resistensya, pinatatalas ang pag-iisip at pinatatangkad ang mga bata at pinalalakas ang mga buntis. Ayan. Kaya maganda po ito sa mga bata, sa mga buntis. Tandaan po natin ang high zinc rice. Yan, pangatlo po, Kapalay Badet, ang low glycemic index rice o ang tinatawag natin na low GI rice. Okay. Ito naman po ay isang uri ng kanin na hindi naman kaagad natutunaw ng tiyan, kaya mas mabagal at kontrolado ang pagtaas ng ating sugar level. Okay. Yan.
Hindi po katulad ng mga kilalang malalambot na puting kanin, tumutulong naman po ito sa pagpapanatili nga ng blood sugar level, kaya mainam talagang kainin din ng mga may type 2 diabetes, labis ang timbang at may sakit sa puso. Yan. Tapos, ang pang-apat po natin, ang pigmented rice. Ito po ay isang uri ng bigas na pula o itim ang darak na sagana din po sa antioxidants, fiber, vitamina at minerals. At dahil po sa taglay na antioxidants, nakakatulong din po itong labanan ang non-communicable diseases tulad po ng sakit sa puso, cancer at type 2 diabetes din. Ayan, yan po ang ating mga apat na healthier rice na dapat po nating subukan. Ayan. So, nakakatuwa ka pala yung Mariel kasi nasasagot actually ng other varieties na to yung ibang mga usual concerns natin kagaya yung na-mention mo kanina sa brown rice, yung mga nagda-diet. Kasi syempre isa yung kanin sa talagang medyo iwas muna yung mga nagda-diet o yung talagang gusto muna na mag-maintain muna ng kanilang timbang. We also have the high zinc rice para naman sa mga buntis at sa mga magulang na gustong tumangkad pa yung kanilang mga anak. At ganun din, na-mention mo din yung low GI rice para naman sa may mga diabetes ito. Kasi yung kanin din yung madalas din na talagang na-compromise ng mga may sakit na diabetes para mas ma-maintain nila yung blood sugar levels nila. So nakakatuwa lang din na lahat to, yung mga usual concerns sa health ng ating mga kapalay at karadyo agri, meron na pong katapat na rice variety na ma-enjoy pa rin ng ating mga kapalay at mga karadyo. Tama agri. po. Ayan. Hindi na kailangang iwasan ang kanin. Yes, oo. Wala na pong excuse. So, yung mga sobrang talagang yung bang hindi sanay na walang mabigat na sa nila sa meal nila like yung kanin, ito yung mga alternatives na po pwede nilang maipalit dun sa usual na kanin. Kaya para po sa iba pang mga information with regards dito sa rice varieties na to ay nandyan po ang Philippine Rice Research Institute para po sa mga impormasyon na to. At the same time, I think sa inyo din maaari rin silang mag-avail, no? Tama ba, Kapalay Mariel? No, Yes apat po, na meron, pwede varieties silang na to. pwede po silang mag-message sa aming Facebook page ng Be Responsible para sa mga interesado po na malaman pa yung mga bigas po na ito or bumili. Ayan. So yan po mga kaparet, mga karadyo agri, ilan pa lamang pong impormasyon yan tungkol sa Rice Responsible Campaign at syempre yung mga ilang mga varieties ng rice na po pwede po nating ipang-alternate sa ating usual na white rice. At gayon din, alam naman po natin ang Rice Responsible Campaign ay isa po sa mga banner programs ng PhilRice, emphasizing the need na patuloy po tayo na huwag magsayang ng pagkain, lalo na ng bigas, lalo na ng kanin, para po sa ating mga magsasaka at syempre as part ng stability ng food security po natin dito sa ating bansa. So syempre, bago po tayo magpatuloy sa ating talakayan, ay basahin po muna natin ang ilang mga pagbati, mga comments, at baka po may mga questions ang ating mga kapalay at karadyo agri. So muli po, tayo po ay sa bayan pong napapakinggan at napapanood sa mga Facebook pages ng DA PhilMec, DA PhilRice, RCF Extension page, at syempre po dito sa ating Radyo Agri Facebook page, gayon din sa 90.1 FM channel po ng inyong mga radyo. So, para po sa ating mga comments. Ayan, may question pala dito, Kapalay Mariel, from Kapalay Ofelia Casala. Tinatanong po niya, ano pong rice? Siguro ang question niya is, anong rice daw yung may low glycemic index? So, I think ito yung isa sa na-mention mong variety kanina, no? Ang isa po sa mga variety na may low glycemic index rice po ay ang PSBRC86. Okay. Ayan, kung meron po kayong mga tanim or kilala kayo na may mga nagtatanim yan, yun po ay pwede nyo subukan dahil ito po ay mababa ang glycemic index na perfect sa mga diabetic na mga tao. Oo, totoo din. Ayan. So, sana po ay nasagot, Kapalay Ofelia, ang inyo pong question. Ayan. Para po sa iba pang mga gusto pong magpadala ng kanilang mga message, kung meron po kayong mga questions din tungkol po sa Be Responsible Campaign ng PhilRice, ay pwede nyo po nga itanong yan sa mga oras na ito. Ayan. Sa ating RCF Extension Program Facebook page, mula kay Kapalay Dulce Bacolod, magandang tanghali po.
And from Kapalay Judy Gui Ang, magandang tanghali po, watching from Paway, Ilocos Norte. Yan, magandang araw po. And ito, si Kapalay Mike Talplacido, watching po from Talavera. May bitaw ka talaga, Ate Mariel. Sabi ni Sir Mike, ayan. So I think siya yung nagmo-moderate ng RCF Extension page, tama ba? Tama po. Tsaka isa siya sa fan ko eh. Kapalay Badet. Okay. Ayan. So talagang all out ang support. Siyempre, babatiin ko na rin si Kuya Roel. Ayan. So nag-message na rin kasi siya kanina. Ayan. Naiinip kasi siya kanina doon sa ating live. Sabi ko, wait lang. Ganon. Ayan. So shout out sa iyo, Kapalay Wewe. Ayan. Maraming salamat sa pagtutok. At sa iba pa nating mga Facebook page. Ayan. So habang hinihintay natin, again po, tayo po ay sabayan napapanood sa DA Filmec, DA Philrise, Radyo Agri at sa RCF Extension Facebook pages po. Ayan. So far, yun pa lang muna yung ating mga pagbati at mga comments. So, tuloy-tuloy lang po siguro yung ating mga karadyo, agri at mga kapalay. Kung may mga questions po kayo along the way, ayan po, maaari po kayo mag-comment sa atin pong mga Facebook pages. Ayan. So, ito pa rin po ang programang Palay Bida sa Radyo Agri. Mula pa rin po ito sa Philippine Rice Research Institute, katuwang ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Maaari po ninyong mapanood yung mga na-miss po ninyong episodes sa ating page. Kung halimbawa po ay medyo na-late po kayo sa ating kwentuhan or totally hindi po ninyo napanood ang ating episode ngayon, wag po kayong mag-alala dahil muli po itong mapapanood or maaari po ninyo itong matunghayan sa official YouTube channel na Radyo Agri 90.1 FM Filmec. Gayun din po, kung may mga na-miss po kayong mga parts, yung simula ng ating talakayan o sa mga totally ay hindi naman po nakapakinig sa inyong mga radyo, muli nyo rin pong mapapakinggan ang episode na ito sa Sabado ng hapon sa 90.1 FM po ng inyong mga radyo. So same time pa rin po, Saturdays, 2 to 3 pa rin po ng hapon. Ayan, syempre, bukod po sa ating Facebook page, meron din po tayong iba pang digital platforms. Maaari po ninyong hanapin sa IG at X ang Radyo Agri 90.1 FM Filmec. At syempre, ang atin pa rin po nga Radyo Agri call and text hotline 0962-119-7445 at ang PhilRice text hotline naman po ay 0917-111-7423. Ayan. So, para po sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan, tungkol pa rin po sa pagiging Be Responsible, kasama pa rin po natin via Zoom si Kapalay Mariel Espinoza, Communication Specialist ng Healthier Rice Program ng PhilRice. Ayan, para po sa aking ikaapat na question, Kapalay Mariel, this time naman po, saan po ba kami pwedeng makabili ng masusustansyang bigas naman po? Ayan, sa ngayon po Kapalay Badet, nagsisimula na po tayong palawakin ang pagtatanim nitong mga nabanggit kong mga healthier rice varieties. Sa lugar po na sakop ng 7 branch stations po ng DA Philrice, dahil ito po ay isa sa layunin ng programa na magkaroon po ng access sa mas masustansyang kanin ang bawat Pilipino. Kaya patuloy po ang aming pakikipag-ugnayan sa iba't ibang municipalities and provinces para mas palawakin po ang produksyon at maibahagi natin ito sa ating komunidad. Kaya para po sa mga interesadong bumili, maaari po kayong mag-message muna po sa ating Be Responsible Facebook page para maibigay po namin ang QR code at mascan po ninyo. Dahil doon po ninyo makikita ang listahan ng mga farmers cooperative and associations po na nagtatanim at nagbebenta po nitong mga healthy rice varieties po natin. So, sige po, ayan. So, maaari rin naman nila makita yan sa official Facebook page ng PhilRice. Tama, Kapalay Mariel? Yes, Kapalay Badet. Yan, sige. So, eto naman for my next question, balik tayo sa ating campaign. So, ano-ano ba yung mga nakakasang activities naman na ginagawa para sa Be Responsible campaign? Ayan, napakarami po nating nakaabang na activities ngayong taon, lalo na isinusulong po natin na dapat, di ba, ang pagiging responsible ay dapat everyday na. Yes. Ayan, sa unang-una po ang revitalization po ng Half Cup Ordinance dahil isa po sa key messages nga po ng ating campaign ang kanin ay huwag sayangin. Ayan, nais po nating umpisahang buhayin muli ngayong taon ang mga naipasang 47 Half Cup
half cup ordinances nationwide para mabawasan po talaga yung mga kanin na ating nasasayang. Ayan, at meron din po tayong monthly contest activities sa ating Be Responsible Facebook page, kung saan ipopost mo lang yung selfie mo kasama yung healthy rice recipes mo at pwede ka na agad manalo ng 500 pesos hanggang 1,000 pesos GCash. Kaya sa ating mga tagapakinig, i-follow nyo po ang ating Be Responsible Facebook page para makasali po kayo sa ating monthly contest. Yan. At pagkakaroon din po pala tayo this November ng Be Responsible Fun Run naman para sama-sama nating isulong ang responsableng pagkonsumo ng kanin at mabawasan na talaga ang rice wastage ng bansa. Ito po ay magiging open sa lahat, kaya abangan din nyo po sa ating page para sa iba pang mga detalye. Yan, hindi po dyan nagtatapos dahil mayroon din tayo sa mga mahilig gumawa ng videos kasi ngayon, ang dami na talagang mga nagre-reels, mga nag-edit ng videos. Ayan, para po sa ating Responsible Everyday Video Contest, i-highlight din po natin dito kung paano maging responsible syempre araw-araw na ipapakita sa pamamagitan ng cinematography. Kung aware kayo sa mga kapalay badet sa mga Jollibee drama, yung may mga plot twist dun sa dulo, ganyan. Ayun, mga ganong concept ay pwede natin pong isali dito po sa pa-contest po natin sa Be Responsible campaign. Ayan. At nagkaroon din po tayo ng mga ng exhibit with free tasting dahil sumasali po kami sa iba't ibang exhibit para ipakilala po ang ating mga healthier rice options. Hina-highlight po natin sa mga ganitong activity ang benefits ng bawat masustansyang kanin sa atin pong kalusugan at syempre, para complete ang kanilang experience, lagi din kaming merong free tasting activity para matikman nila at mahikayat silang subukan na itong kainin. Ayan, at hindi po dyan nagtatapos ang ating mga activities dahil patuloy po ang pakikipag-ugnayan namin sa iba't ibang stakeholders para mas dumami pa ang ordinances on responsible rice consumption. So in short, napakaraming activities at Madami. iba-iba yung mga magiging ganap sa mga susunod na araw. Actually, I assume nag-start na kayo ngayon ngayong buwan ng mga activities na ito, tama? Ayan. Yes, Kapalay Badet. Lalo doon sa Facebook page, meron na tayong napanalo doon last February. Ayan, may 11 yun eh. 10 doon ay pwedeng manalo ng 500. Tapos yung isa doon ay yung 1,000 pesos. Nag-selfie ka lang. Grabe, Meron ka na agad Gcash load. Yes, totoo Ayun. din. Biro mo sa selfie na yun, malaki yung chance na may 500 ka kaagad. Hindi lahat ng Agad. selfie may 500 to 1,000 na Gcash. Kaya Tama. nyo na yan, i-push nyo na yan mga kapalay at mga karadyo agri. Ayan. So, syempre po ay katuwang naman ng Healthier Rice Program ang Radyo Agri sa pagpo-promote po ng Be Responsible campaign. Kaya po yun, may share din natin sa mga susunod na araw ang mga impormasyon po na nabanggit ni Kapalay Mariel. Kaya po, tune in lang po at palagi po kayong manood, lalo na po ng programa natin na Palay Bida sa Radyo Agri. Ayan. So, for my last message na po, our question rather, Kapalay Mariel, ano po ba yung message po ninyo o mensahe sa atin pong mga kapalay at mga karadyo agri ngayon? Ano po yung mga gusto nyo sigurong i-remind or mga upcoming pa ninyo pong mga ganap or mga gusto pa pong i-promote with regards po sa ating campaign? Yan, sa atin pong mga taga-subaybay, mga kapalay, karadyo agri, at sa ating mga ka-responsible, patuloy po nating suportahan ang Be Responsible campaign para sa mas responsableng pagkonsumo po ng kanin at subukan din po nating tangkilikin ang mga healthier rice options na napag-usapan po natin kanina na makatutulong po talaga sa atin pong kalusugan. Ayan. At kung may katanungan pa po kayo, maaari po kayong tumawag sa ating PhilRice Tech Center sa 0917-111-7423 o di kaya po sa ating nabanggit ko kanina na Be Responsible Facebook page. Ayan. So kanina sa mga kapalay at karadyo agri natin na nakatutok sa ating live stream, ayan, so na-i-flash na rin kanina yung mismong page na Be Responsible. Kaya po sana i-follow po natin para sa iba pang impormasyon at mga tips kung paano po tayo makaka-contribute bilang isang responsible citizen. Ayan.
Ayan. So, bago ko siguro i-close yung ating kwentuhan, Kapalay Mariel, baka meron kang gustong i-shout out pa mga pahabol na pagbati para sa ating mga kapalay at mga karadyo agri, mga kasamahan mo dyan sa PhilRice din. Ayan, sige, i-shoutout ko na lang din yung mga ka-responsible na ka-office mate dito sa may DevCom PhilRice at saka sa Healthy Air Rice program. Ayan, nanonood sila ngayon, very supportive. Ayan, maraming salamat sa pagtutok. Syempre, special shoutout ko na rin Kapalay Mariel, si Kapalay Minard Pagaduan, at sabi niya kasi kanina, meron din kayong activity din yata ngayong mga oras na to at naka-live din yata. Ayan, so shoutout sa iyo Kapalay Minard, at sa lahat din ng mga moderators natin, yung mga naka-tune in din or mga naka-antabay din sa ating mga Facebook pages na nabanggit ko kanina. Yan. Nako, maraming salamat Kapalay Mariel sa pagbabahagi sa amin ng Be Responsible campaign at syempre sa pagre-remind din sa amin through this platform kung gaano nga ba kahalaga ang pagiging isang responsible at kung paano namin ito pwedeng gawin sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Ayan. So dito po nagtatapos ang isa na naman pong makabuluhang talakayan po sa ating programang Palay Bida sa Radyo Agri, particular po sa ilang mga information tungkol po sa sa Responsible campaign na talagang kahit hindi pa po November, talagang patuloy na po na ini-inform tayo ng PhilRice sa pamamagitan ng Healthier Rice Program na tayo po ay patuloy na maging responsible citizen. Maraming salamat Kapalay Mariel Espinosa sa pagsama sa amin at sa pagbabahagi sa amin ng kahalagahan din ng pagiging responsible nga po sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Yan. Mula po sa mga na-share sa atin ng ating Kapalay guest ngayong araw, sana po ay magsilbi itong reminder sa atin kung gaano nga ba kahalaga ang bigas at syempre yung mga options po na maaari po nating ma-enjoy. Higit po sa lahat, lalo na sa patuloy din na nagtataasan na mga kahalaga ng mga bilihin ng iba't ibang mga products. Marami pa po tayong magagawa upang ipakita ang pagmamalasakit, hindi lamang po syempre sa bigas, sa kanin po na ating kinakain, kundi lalo't higit po sa mga nasa likod ng bawat butil ng kanin na nakalapag po sa ating hapagkainan at patuloy po nating ini-enjoy at sana po ay wag po nating sayangin. Yan. So syempre po, mag-proceed na po tayo sa ating palay tanungan segment. Yan, bago ko po ibigay yung ating palay tanungan ngayong araw, sagutin po muna natin yung ating naging palay tanungan noong nakaraang episode. Mula po dun sa tanong na tama o mali, sa ilalim ng Rice Biz Program ng PhilRice noong 2023, umabot na sa 41% ang kababaihan na kasapi sa mga kooperatiba at Farmers Association. So mula po dito sa tanong na ito or statement na ito, ang sagot po ay tama. Yan. So ngayon naman po, ifo-flash na po ang ating palay tanungan ngayong araw. So, ganun pa din po ang atin pong mechanics ay i-type lamang po ang DZDJ space, ang inyong pangalan space, bayan at ang inyong sagot sa 0917-111-7423. Ayan, para po sa ating palay tanungan ngayong araw, tama o mali? Kapag pinagsama-sama, ang nasasayang na bigas sa isang taon ay umaabot sa mahigit 250 milyong metriko toneladang bigas at maaari sana itong makapagpakain ng higit 4.6 milyon na Pilipino kung hindi po ito nasayang. So ulitin ko po para sa mga nakatutok sa radyo, kapag pinagsama-sama ang nasasayang na bigas sa isang taon ay umaabot sa mahigit 250 milyong metriko toneladang bigas at maaari sana itong makapagpakain ng higit 4.6 milyon na Pilipino kung hindi ito nasayang. Yan, so yan po ang ating palay tanungan ngayong araw. So i-text lamang po ang DZDJ space, pangalan space, bayan space ang inyong sagot sa 0917-111-7423. Yan, para naman po sa ating public service announcement. Ayan mga kapalay, alam mo ba na may mga masustansyang kanin na abot kaya para po sa lahat?
Inilulunsad po ng PhilRice ang Healthier Rice Program na naglalayong mapalawak ang access sa iba pang masustansyang uri ng bigas tulad ng brown, low GI, high zinc at pigmented rice na nabanggit po kanina ni Kapalay Mariel Espinoza, at makatutulong po ito laban sa malnutrisyon at mga sakit gaya ng diabetes at sakit sa puso. Naglalayon din po ang programa na maabot ang mahigit kalahating milyong Pilipino hanggang 2028 at isulong ang mas malusog na pamumuhay sa pamamagitan ng tamang pagpili ng pagkain. Kaya naman po sumuporta, kumain ng wasto at piliin ang masustansyang bigas araw-araw. Para po sa iba pang mga katanungan sa naging talakayan natin ngayong araw, maaari po kayong mag-text o tumawag sa PhilRice Text Center sa number na 0917-111-7423. At syempre po, i-like nyo na rin, i-follow ang DA PhilRice, DA PhilMec, RCF Extension at Radyo Agri 90.1 FM Facebook pages. Yan, para naman po sa mga shoutouts, concerns at comments sa ating Radyo Agri, ang atin pa rin pong text line is 0962-119-7445. At again po, maaari po ninyong balikan na mapakinggan ang Palay Bida sa Radyo Agri tuwing Sabado po yan sa ating 90.1 FM channel. So muli po, ako po ang inyong nakasama ngayong araw, Badeth, mula po dito sa Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization. Dito na po nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng ating programang Palay Bida sa Radyo Agri. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM Filmec, kasaganaan para sa bayan.